Kamakailan lamang, ipinakilala ni Elon Musk ang isang bagay sa EV market na nagpayanig sa buong industriya ng sasakyan, habang ang mga kumpanya ay nakatuon sa bilis, saklaw, at karangyaan. Ang Musk ay nakatuon sa isang bagay na hindi pinapansin ng karamihan sa mga tao hanggang ngayon, ang motor. Ang parehong motor na gumagana ng tahimik sa ilalim ng kotse, na hindi gumagawa ng ingay o naghahanap ng papuri para sa sarili nito. Ngunit ngayon, ang gayong revolution ay dumating sa motor na ito na kahit na ang pinakamahusay na mga inhinyero ay nagulat. Ipinakilala ng Tesla ang isang bagong motor na hindi lamang mas malakas kaysa dati, ngunit mas matibay, mas mahusay, at pinakamahalaga, mas mura. At ang lahat ng ito ay nangyari nang hindi lubos na umaasa sa mga bihirang magnet sa lupa. Ang hakbang ni Musk ang maaaring patunayan na isang game changer sa mundo ng EV. Dahil ngayon ang usapan ay hindi lamang tungkol sa bilis, ngunit sukat, kapaligiran, at matagalang pagpapanatili. Kaya ba ang bagong motor na ito ay isang kampana ng babala para sa ibang mga kumpanya? Muli bang napatunayan ni Tesla na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa utak at pangitain, hindi lamang sa kapangyarihan? Ang sagot ay oo, at ito ang dahilan kung bakit pinapanood ngayon ng buong mundo ang bagong teknolohiya ng motor na ito ng may malaking pansin. Kaya't magpatuloy tayo sa video at alamin kung ano ang ginagawa ng motor na ito na hindi pa nangyari. Ngunit bago iyon, mag-subscribe sa channel upang patuloy kang makakuha ng mga kamanghamanghang update. May panahon na hindi naniniwala si Elon Musk sa mga electric car. Siya mismo ay nagsabi sa maraming panayam na ang mga EV o mga dekuryenteng sasakyan ay isang gimmick lamang. Isang gimmick das hindi magtatagal. Noong panahong iyon, nangibabaw sa merkado ang mga kotseng petrolyo at diesel. Itinuring ng mga tao ang mga dekuryenteng sasakyan bilang mga laruan, mabagal, mehol, at walang anumang saklaw. Ngunit sino ang nakakaalam na ang lalaking nanunuya sa kanila ay magiging mukha ng pinakamalaking kumpanya ng electric car sa mundo? Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Tesla. Ngayon, ang Tesla ay hindi lamang isang kumpanya ng kotse, ngunit ang pangalan ng isang revolution. Binago nito ang direksyon ng buong industriya ng sasakyan. Nang ang ibang mga kumpanya ay abala sa pagpapabuti ng makina ng gasolina, nakipagsapalaran si Elon Musk at nagpahayag ng buong pananampalataya sa teknolohiya ng EV. At pasyan, iniwan ni Tesla ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero, dahil ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sa taong 2023, naibenta ni Tesla ang humigit kumulang 8 milyong mga kotse sa buong mundo. Nangangahulugan ito na sa average, humigit kumulang 5,000 Tesla na sasakyan ang nakakarating sa mga tahanan ng mga tao araw-araw. Ang pinakamabentang sasakyan ng Tesla ay ang Model Y, nag-iisang nagbebenta ng milyon-milyong unit. Sa unang quarter ng 2024, naghatid si Tesla ng mga 386,810 unit. At its data lamang ng isang quarter. Hindi lamang ito, ang Tesla ay nagbubukas na ngayon ng iba't ibang mga pabrika at gigafactories sa malalaking merkado tulad ng China, Europe, America, at India upang mas mabilis na tumaas ang produksyon nito. Ngayon, ang mga sasakyan ni Tesla ay hindi lamang pagmamalaki ng mayayaman, ngunit naging pagpipilian din ng mga middle class na tao. Lalo na dahil ang Musk ay naglunsad ng mga abot-kayang EV tulad ng Model 3 at ngayon ang paparating na Model 2. Malaking dahilan para sa tagumpay ng Tesla ay hindi lang sila gumawa ng kotse. Lumikha sila ng isang buong ecosystem. Kung ito man ay ang network ng supercharger, mga updates sa software, teknolohiya sa pagmamaneho sa sarili, o pagmamanupaktura ng in-house na baterya, pinagkadalubhasaan ni Tesla ang lahat at nalampasan ang iba. Ang pangarap ni Nikola Tesla at ang muling pag-imbento ni Elon Musk, maraming taon na ang nakalipas. May isang tao na nagbago sa paraan ng pagtakbo ng mundo. Ang kanyang pangalan ay Nikola Tesla. Noong huling bahagi ng 1800s, nang ang mga tao ay nagpapatakbo ng mga bagay batay sa mga steam engine at carbon, lumikha si Tesla ng isang motor na hindi tumatakbo sa anumang usok, gas, o gasolina, ngunit sa kuryente at magnetic force lamang. Sa oras na iyon,
it ay hindi bababa sa magic para sa mga tao. Dahil walang tunog, walang vibration, at walang anumang uri ng polusyon, binigyan ni Tesla ang mundo ng konsepto ng AC. Ibig sabihin, alternating current. Ito ang kuryenteng hindi dumadaloy sa iisang direksyon, ngunit patuloy na nagbabago ng direksyon. Ang pagbabagong ito sa kalaunan ay naging batayan ng sistema ng kapangyarihan sa mundo. Ngunit si Tesla ay hindi lamang lumikha ng kasalukuyang, lumikha din siya ng mga aparato na nauugnay dito, tulad ng AC motor. Ang motor na ito ay hindi katulad ng mabibigat na makina ng singaw noong unang panahon. Walang apoy, walang usok, at walang sinturon o gulong na masisira. Magpadala lamang ng kasalukuyang at ang motor ay magsisimulang tumakbo. Napaka-perpekto ng motor na ito ng Tesla na dati ay gumagana ng walang anumang ingay. Ngayon ay pag-usapan natin ang panahon ngayon. Si Elon Musk, na tinatawag na Innovation King ng mundo ngayon, ay muling binuhay ang dating pangarap ni Tesla gamit ang teknolohiyang ngayon. Ang kumpanya na pinangalan ng Tesla Motors, na nilikha ng Musk, ay nagpatibay kay Nikola Tesla hindi lamang sa pangalan, kundi pati na rin sa pag-iisip. Kinuha ni Elon Musk ang parehong ideya ng AC motor, ngunit ikinonekta ito sa modernong teknolohiya at sistema ng baterya ngayon. Noong ginawa ni Tesla ang kanyang unang kotse, Tesla Roadster, naka-install dito ang AC motor ng Tesla. Ang motor na iyon ay tumakbo ng walang anumang brush, na nangangahulugan na mas mababa ang pagkasira at mas kaunting maintenance. And ang pinakamalaking bagay ay na habang ang bilis ng sasakyan ay tumaas, ang motor na iyon ay nagbigay ng torque kaagad, kung saan ang mga gas car ay tumatagal ng oras upang makakuha ng bilis. Ang kotse na ito ng Tesla ay nagsimulang lumipad ng tahimik. At ang espesyal na bagay ay ang motor na ito ay ginamit upang magbigay ng enerhiya pabalik kasama ang pagpapatakbo ng kotse. Ibig sabihin kapag nagpreno ang kotse, ang motor, sa halip na huminto, ay iikot ng pabaliktad at muling mag-recharge ang baterya. Ito ay tinatawag na regenerative braking. Ang teknolohiyang ito ay ganap na bago sa panahong iyon at nagulat din ang mga tao. Ngunit hindi nasisiyahan si Elon Musk sa paghinto dito. Nakita niya na ang AC motor ng Tesla ay kamangha-manghang. Ngunit maaari pa itong mapabuti. Habang tumataas ang kapasidad ng mga baterya, nagsimulang dumating ang mga charging station at sinimulang seryosohin ng mga tao ang mga electric car. Sinimulan din ng Musk na mapabuti ang motor. Ginawa niya ang pangalan ni Tesla, hindi lamang isang pagkilala, ngunit isang pangitain. Ngayon, ang motor sa mga kotse ni Tesla ay nakabatay sa parehong lumang ideya ng Tesla, ngunit ito ay pinalamutian ng mga bagong materyales, bagong disenyo at matalinong software. Ngayon, ang motor na iyon ay hindi lamang para sa pag-ikot, ngunit naging isang matalinong unit na konektado sa buong sistema ng kotse, atins na matalinong kumokontrol sa lahat mula sa pagtakbo ng kotse hanggang sa pagpepreno. Kaya kung titingnan mo, ang mga sasakyan ng Tesla na gumagawa ng splash sa mundo ngayon ay nag-ugat sa parehong inventor na pinangalanang Tesla, na nag-isip 100 taon na ang nakakaraan na ang mundo ay maaring tumakbo sa kuryente ng walang ingay at walang gasolina. Ginawa ni Elon Musk na isang katotohanan ang pangarap na iyon ngayon. And ito ang dahilan kung bakit ang Tesla Motors ay hindi lamang isang kumpanya ng kotse, ngunit ang pinuno ng isang revolusyong motor, ang AC motor ng Tesla sa unang pagkakataon sa Roadster. Nang inilunsad ni Tesla ang unang electric car na Roadster, ang mga tao ay walang gaanong pag-asa. Noong panahong iyon, walang nagseryoso sa mga dekoryenteng sasakyan. Akala ng lahat ay ilang taon na lang. Babalik na ang lahat sa mga sasakyang petrolyo at diesel. Ngunit ang ginawa ni Tesla ay hindi lamang isang bagong ideya, ngunit isang teknolohiya na nagdala ng revolution sa mundo ng mga sasakyan. Ang pinaka-special na bagay sa Roadster ay ang Motor Night. Ito ay hatid isang karaniwang motor, ngunit isang AC induction motor na gumagana ng walang mga brush. Ngayon ay iisipin mo, ano ang brush? Sa totoo lang, ang mga traditional na motor ay may mga brush na umiikot sa kasalukuyang at naghahatid nito sa rotor. Ang mga brush na ito ay napuputol din at gumagawa ng ingay. Ngunit ang motor ni Tesla ay ganap na walang brush dahil sa kung saan merong mas kaunting pagkasira dito. Walang ingay at balewala rin ang maintenance.
Ang pinakamalaking katakataka ng motor na ito ay ang instant torque nito. Ibig sabihin, sa sandaling pinindot mo ang accelerator, ang kotse ay nagsimulang tumakbo sa isang jerk. Walang ganong bagay na petrol cars, pumping na nangangailangan ng oras upang makakuha ng bilis. Ang Tesla's Roadster ay magpapabilis ng tahimik at kaagad. An off-ye-daupes magugulat sa kung gaano kabilis ang isang electric car. Ang pangalawang malaking bagay ay ang regenerative braking. Ngayon ano ito? Kapag nagpreno tayo ng isang normal na kotse, ang enerhiya ay nasasayang sa pagpapahinto sa paggalaw ng kotse. Anong enerhiya na iyon ay na-convert sa init. Ngunit sa Tesla's Roadster, kapag nagpreno ka, ang motor ay magsisimulang gumana ng pabaligtad, na nangangahulugan iyon na i-convert nito ang enerhiya na nakuha mula sa pag-ikot sa kuryente at ibabalik ito sa baterya. Ito ay madaragdagan ang pag-charge ng baterya ng kaunti at ang paglalakbay ng kotse ay magiging mas mahaba. Ito ay ganap na bago at revolusyonaryo para sa oras na iyon. Ngayon pag-usapan natin ang mga limitation ng motor na iyon. Kung gaano kahusay ang motor na iyon, mayroon din itong mga hamon. Sa totoo lang, ang AC induction motor na ito ay gumanap ng napakahusay sa mababang bilis. Ngunit habang tumataas ang bilis, kailangan itong magbigay ng maraming kasalukuyang upang mapanatili ang kapangyarihan. At ang mas maraming agos, mas ang init. Ngayon kapag nagsimula ng uminit ang motor, kailangan itong panatilihing cool. Ibig sabihin, kailangan ng cooling system. At kapag napakaraming kasalukuyang kinukuha mula sa baterya, mabilis ding nauubos ang baterya. Direktang naaapektuhan nito ang hanay ng sasakyan. Ibig sabihin, mas kaunting distansya ang maaari mong saklawin. Naunawaan ni Tesla ang lahat ng ito. Nakita niya na kung gusto niyang gumawa ng mga sasakyan na may mas mahabang hanay, mas mahusay, at mas mura, kung gayon ang teknolohiya ng motor na ito ay kailangang pagbutihin pa. At dito nagsimula ang tunay na pagbabago. Kalaunan ay nakabuo si Tesla ng isang bagong motor para sa Model 3 na mas matalino kaysa sa lumang induction motor. Kumonsumo ng mas kaunting kapangyarihan at nagbigay pa rin ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit ang AC motor na ito ng Roadster ay isang unang hakbang na nagpatunay na ang mga dekuryenteng sasakyan ay hindi lamang mabagal at murang mga bagay. Ngunit ito ay ang bilis ng hinaharap. Ang AC motor na na-install ni Tesla sa Roadster ay isang napaka-advanced na pag-iisip ayon sa panahong iyon. Meron itong ilang mga limitation, tulad ng pag-init at kahusayan. Ngunit ang mga limitasyong iyon ay nagtulak kay Musk at sa kanyang koponan patungo sa higit pa at mas mahusay na teknolohiya. Ang mga motor na ginagamit sa mga sasakyang Tesla ngayon ay mas makapangyarihan, mas mahusay, at mas matibay dahil sa mga karanasang ito. At nagsimula ang lahat sa Roadster na iyon na nagpakita sa mundo na ang isang dikuryenteng sasakyan ay maaari ding magpabilis, na masyadong tahimik, walang ingay, walang usok. Bagong motor para sa Model 3, isang tahimik na pagbabago. Nang inilunsad ni Tesla ang Model 3, naisip ng mga tao na ito ay isang abot-kayang electric car. Ngunit sa loob, may nabago sa kotse na ito na nagdala sa teknolohiya ng Tesla sa isang bagong taas. Pinag-uusapan natin ang bagong motor ni Tesla. Ang motor na ito ay hindi dumating sa anumang magarbong kaganapan sa paglulunsad. Niyang Elon Musk ay gumawa ng isang malaking palabas para dito. Ngunit ang sinumang nagmaneho ng kotse na ito ay naramdaman ang isang bagay. Ang tugon, metallic kang kuwintas, at kinis nito ay may ibang antas. Kaya sabihin sa amin kung ano ang binago ni Tesla. Sa totoo lang, nagdisenyo si Tesla ng isang ganap na bagong motor para sa Model 3 na pinangalanang Permanent Magnet Synchronous Reluctance Motor. Ang pangalan ay maaring mukhang medyo mabigat, ngunit ang ideya nito ay napakasimple. Nakita ni Tesla ang ilang mga limitation ng naunang induction motor tulad ng pangangailangan para sa mas kasalukuyang mas init at pagbaba ng kahusayan sa mataas na bilis. Upang malampasan ang mga pagkukulang na ito, isang bagong motor ang ipinakilala. Ang pinaka-special na bagay tungkol sa bagong motor na ito ay ang neodymium magnets. Ang mga ito ay hindi ordinaryong magnet, ngunit gawa sa bihirang material sa lupa na napakalakas.
Inilagay ni Tesla ang mga magnet na ito sa loob ng motor, sa mga panloob na channel sa mga particular na lugar upang hindi sila magkalat habang umiikot at manatiling matatag. Ang disenyo na ito ay hindi lamang tumutulong sa motor na magbigay ng higit na metalikang kuwintas, ngunit pinapanatili din itong matatag at mahusay sa mataas na bilis. Ngayon, ang kagiliw-giliw na bagay ay hindi lamang pinahusay ng Tesla ang motor na ito gamit ang hardware, ngunit nagdagdag din ng matalinong software at mga algorithm dito. Ibig sabihin, ang motor ngayon ay tumatakbo hindi lamang sa kuryente, kundi pati na rin sa utak. Paano? Intindihin natin. Kapag nagmamaneho ka ng kotse sa mabagal na bilis, tulad ng trapiko sa lungsod, ang motor ay nagbibigay ng mas maraming torque. Ibig sabihin, mas maraming pull upang ang kotse ay tumugon kaagad. Ngunit kapag nasa highway ka at mabilis na tumatakbo ang sasakyan, automatikong nagbabago ang mode ng motor. Binabawasan nito ang torque at napupunta sa efficiency mode na nagpapatagal sa baterya. Ang lahat ng gawaing ito ay ginagawa sa tulong ng mga advanced na software at mga sensor na patuloy na sinusubaybayan ang motor at patuloy na binabago ang kasalukuyan at magnetic field ayon sa pangangailangan. Ayon ang motor na ito ay hindi lamang isang mechanical na bahagi, ito ay naging isang matalinong aparato. Ang epekto ng buong pagbabagong ito ay malinaw na nakikita sa pagganap ng sasakyan. Ang Model 3 or ay hindi lamang mabilis, ngunit makinis din. Ang motor nito ay nangangailangan ng mas kaunting kasalukuyang upang tumakbo at na nagpapataas din ng buhay ng baterya at binabawasan din ang presyon sa sistema ng paglamig. Bukod dito, mas magaan din ang bagong motor na ito. Mas mababa ang bigat nito kaysa sa mga lumang motor. Nagpapababa sa kabuuang bigat ng sasakyan at ginagawa itong mas mahusay. At dahil wala itong suot na parts, napakababa rin ng maintenance nito. Ngayon ay dapat kang nagtataka na sa kabila ng napakaraming benepisyo, bakit tahimik itong inilunsad ni Tesla? Ang sagot dito ay simple din. Hindi nakikita ni Tesla ang pagbabago bilang marketing, ngunit bilang isang pangangailangan. Sinusubukan nito ang teknolohiya, sinusubok ito, at dinadala lamang ito sa production kapag sa tingin nito ay talagang gumagana ito. Ang bagong motor sa Model 3 ay resulta ng pag-isip na iyon sa Tesla. Ipinapakita nito kung paano muling mabubuhay ang isang lumang teknolohiya sa isang bagong paraan gamit ang mga matalinong algorithm at disenyo. Kaya't sa tuwing makikita mo ang Model 3 sa pagkilos, tandaan na sa ilalim ng bonnet ay hindi lamang isang motor, ngunit isang obra maestra ng engineering na hindi gumagawa ng ingay, walang palabas, ngunit tahimik na nagbabago kung paano gumagana ang electric motion. Ang kapangyarihan ng neodymium at ang panganib nito. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan tulad ng Tesla, kadalasan ang focus ay nasa baterya, ang hanay ng pag-charge o ang bilis ng sasakyan. Ngunit ang talagang nagmamaneho ng sasakyan ay ang motor. At kung ano ang nagdudulot ng buhay sa motor ay isang special na magnet, neodymium. Ngayon ang neodymium ay hindi isang ordinaryong magnet. Ito ay isang bihirang elemento ng lupa na maraming beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga ordinaryong metal. Ang paggamit nito ay ginagawang mas maliit, mas magaan, at mas malakas ang motor. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ito ng Tesla at iba pang malalaking kumpanya ng EV sa disenyo ng motor. Ang pinakamalaking tampok nito ay nagbibigay ito ng napakalaking magnetic strength kahit nasa maliit na sukat. As yun ay, ang motor ng sasakyan ay magiging maliit, ngunit ang kapangyarihan nito ay magiging napakalaking. Ito ang dahilan kung bakit sa mga EV ngayon, kapag naramdaman mo agad ang torque, tahimik ang takbo ng sasakyan. O kaya naman ay swabe ang takbo ng motor kahit nasa sobrang bilis. Pagkatapos ang kredito para dito ay napupunta rin sa neodymium sa isang lugar. Ngunit kung saan ito sa may lakas, may malaking panganib na kaakibat nito. Ang unang panganib ay ang pambihira nito. Ang pangalan mismo ay rare earth element. Ito ay matatagpuan sa napakaliit na dami sa lupa. At kahit na ang maliit na dami na nahanap, ito ay hindi kaya madaling ilabas ito. Pero dito, kailangang maghukay ng malalaking minahan. Gumamit ng mga mapanganib na chemical at napakaraming tubig at lupa ang nasasayang. Ang pangalawang panganib ay ang epekto nito sa kapaligiran.
Kapag ang neodymium ay nakuha mula sa lupa, maraming nakakalason na basura ang ilalabas na masamang nakakaapekto sa mga ilog, bukid, at sa paligid. Maraming beses din itong may masamang epekto sa kalusugan ng mga taong nakatira malapit sa mga mining sites na ito. Ngayon pag-usapan natin ang pangatlo at marahil ang pinakamapanganib na aspeto, geopolitical na panganib, na nangangahulugan ito na ang karamihan sa neodymium sa buong mundo ay matatagpuan lamang sa ilang mga bansa at ang China ang may pinakamaraming pagmimina at supply. Nangangahulugan ito na kung nais ng China na ihinto ang supply ng neodymium o pataasin ang presyo nito ng ilang beses, ang buong industriya ng EV ay direktang maaapektuhan. Isipin kung ang mga kumpanyang tulad ng Tesla ay ganap na umaasa sa isang material na ito at ang material na iyon mismo ay nagiging mahal o naharang. Kung gayon, ano ang mangyayari? Hihinto ang produksyon, tataas ang presyo, at mahihirapang maghatid ng mga sasakyan sa mga tao. Sa makatuwid, ngayon ang mga kumpanya tulad ng Tesla ay nag-iisip sa direksyon na ito kung paano bawasan ang dependency sa neodymium. Nagsasaliksik sila ng mga bagong magnet na mas mura, mass available, at mas kaunting epekto sa kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ngayon si Tesla sa mga ceramic magnet o ferrite magnet na mas matibay at hindi nakakasira sa kapaligiran. Hindi sila kasing lakas ng neodymium, ngunit kung ang motor ay idinisenyo ng maayos at kinokontrol ng matalinong software, kung gayon ang parehong gawain ay maaaring gawin ng mas kaunting kapangyarihan. Ang pag-iisip ni Tesla ay hindi na limitado sa pagganap. Isinasaalang-alang kung magagawa nitong maglagay ng neodymium sa bawat kotse kapag milyon-milyong mga kotse ang ginawa sa hinaharap. Malamang hindi. At pinipilit ito ng tanong na ito na maghanap ng alternatibong sustainable, scalable, at ligtas. Susunod na hakbang tungo sa pagpapanatili. Ceramic magnet. Pagdating sa mga dekuryenteng sasakyan, karamihan sa mga tao ay nagsasalita tungkol sa bilis, hanay ng baterya, at disenyo. Ngunit ngayon, ang Tesla ay gumagalaw sa isang direction kung saan ang usapan ay hindi lamang tungkol sa pagganap, kundi pati na rin sa pagpapanatili. At sa ugat ng pagbabagong ito ay isang napakasimple, ngunit makapangyarihang bagay. Ceramic magnet, na tinatawag din nating ferrite magnet. Ang ferrite magnet ay hindi isang bagong bibigay. Ito ang parebong magnet as naikuro natin na sa piyangkito-orbo ng mga bagay, tulad ng sa iyong speaker, mixer grinder, o ang grip sa pinto ng refrigerator. Ay magnet na ito ay gawa sa iron oxide, ibig sabihin, kalawang, at inihahanda sa pamamagitan ng paghahalo nito sa ilang iba pang murang metal tulad ng manganese o zinc. Ngayon ang tanong ay, weighing magnet na ito ay karaniwan. Kung gayon, bakit hindi ito ginagamit ng Tesla at iba pang mga kumpanya ng mas maaga? Ang sagot ay kapangyarihan. Kung ikukumpara sa mga rare earth magnet tulad ng neodymium, napakababa ng magnetic power ng isang ferrite magnet. Nangangahulugan ito na kung ilalagay mo ito ng direkta sa isang motor nang walang anumang matalinong disenyo o pagpaplano, ay motor ay magiging mahina at mabagal. At ito gusto ng walang sinuman sa industriya ng EV. Ngunit nagbago ang mga panahon. Napagtanto ni Tesla na kung kailangan nilang gumawa ng milyon-milyong mga dekuryenteng sasakyan, hindi sila maaaring umasa lamang sa mga bihirang earth magnet. Sa isang banda, mataas ang kanilang gastos. Sa kabilang banda, hindi rin matatag ang kanilang supply chain. At higit sa lahat, nakakasira sila sa kapaligiran. Iyon ang dahilan kung bakit lumilipat na ngayon si Tesla patungo sa isang bagong ideya. Ngayon ang motor ay tatakbo sa pag-unawa sa disenyo at software, hindi sa batayan ng kapangyarihan. Na nangangahulugan ito na ang mga mahihinang magnet ay idinisenyo at ilalagay sa paraang makapagbibigay din sila ng pinakamataas na kahusayan. Paano? Ang sagot ay matalinong arkitektura ng motor at advanced na algorithm. Ngayon, ang Tesla ay gumagawa ng mga naturang motor kung saan ang lugar ng bawat likid, ang bawat magnet ay nilalagay ng maingat. Ang software ay umiikot sa kasalukuyang sa loob ng motor sa paraang kahit na ang mahinang magnet ay makakagawa ng mas maraming trabaho. Nangangahulugan ito na ngayon ang motor ay hinihimok hindi lamang sa pamamagitan ng magnetic force,
ngunit sa pamamagitan ng isip. Ang buong pagsisikap na ito ay hindi ginagawa para sa isang sasakyan lamang. May malaking pananaw si Tesla, ang hinaharap na autonomous fleet. Nangangahulugan iyon na milyon-milyong mga self-driving na sasakyan na magtutulak sa kanilang sarili ay magkakaugnay sa isa't isa at magagamit sa bawat sulok ng mundo. Ngayon isipin kung ang bawat naturang sasakyan ay may mga rare earth magnet. Kung magkano ang gastos at panganib ay tataas. Iyon ang dahilan kung bakit gumagawa ang Tesla ng mga naturang motor na maaaring gawin sa mas kaunting mga mapagkukunan sa mas murang gastos at hindi nakakapinsala sa kapaligiran. At takmang-akma ang ferrite magnet para sa gawaing ito. Ang pinakamalaking bagay ay ang magnet na ito ay matatagpuan sa lahat ng dako sa mundo. Hindi ito maaring maging isang pampulitikang sandata tulad ng naging neodymium. Walang bansa ang maaaring magsagawa ng monopolyo dito at ang pagkuha nito ay hindi rin gaanong nakakasama. Ang bawal na pag-iisip ni Tesla ay nagpapakita na ang laban ngayon ay hindi lamang para gumawa ng mga mabibilis na sasakyan, kundi ang gumawa ng matalino, about kaya, at napapanatiling mga kotse. Mga sasakyan na naa-access ng lahat, na ligtas para sa kapaligiran, at maaaring gawin sa bawat sulok ng mundo nang walang anumang material na digmaan. Sa tuwing pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang malaking pagbabago sa mundo ng teknolohiya, ang isang ganap na bagong imbensyon ay madalas na pumapasok sa isip. Isang bagay na hindi pa nakikita o naririnig kailanman. Ngunit ang katotohanan ay hindi lahat ng revolution ay nagsisimula sa isang bagong imbensyon. Ngunit kung minsan ang pag-unawa at pagpapabuti ng mga lumang bagay sa isang bagong paraan ang nagiging pinakamalaking pagbabago. At it's ang ginawa ni Tesla. Ilang taon nin matmaning nakalilipas. May isang scientist na nagngangalang Nikola Tesla na nanaginip, isang mundo kung saan tumatakbo ang mga bagay gamit ang hindi nakikitang kapangyarihan ng kuryente, nang walang anumang usok, makina, o tunog. Iniharap niya ang konsepto ng AC motor sa mundo. Noong panahong iyon, kakaunti lang ang nagseryoso. Ngunit alam ni Tesla na ang teknolohiyang ito as RSA maaring magbago ng maraming isang araw. Ang panaginip na iyon, na nakita noong 1800s, ay binuhay na ngayon sa mundo ngayon ni Elon Musk at ng kanyang kumpanya, Tesla. Pero hindi lang nila ito kinopya. Naunawaan nila ang ideya, nakita ang mga limitasyon nito, at pagkatapos ay pinahusay ito ayon sa mga pangangailangan ng panahon ngayon. Anong mga motor na ginawa ni Tesla simula sa mga lumang AC motor? Ay naging mga makina na ngayon na tumatakbo sa tulong ng matalinong software, rare earth o ceramic magnet, at mga algorithm. Ang mga motor na ito ay hindi na lamang pinaikot ang rotor, ngunit gumagawa din ng maraming mga gawain ng sabay-sabay, tulad ng pag-charge ng baterya, pagbabalanse ng sasakyan, at pagtakip ng mas maraming distansya. Ang pinakamahalagang bagay sa pagbabagong ito ay hindi kailanman sinabi ni Tesla na siya ang gumagawa ng pinakabagong bagay sa mundo. Aniya, mas pinagbubuti pa natin ang meron na. Eding pag-iisip na ito ay nagtatakda sa kanya bukod sa karamihan. Ngayon, kapag nakakita tayo ng Tesla car, hindi lang ito isang sasakyan. Ito ay isang buhay na halimbawa ng katotohanan na kung ang isang lumang ideya ay bibigyan ng tamang direksyon, maaari itong maging pundasyon ng hinaharap. Kaya ano ang tunay na pagbabago? Yung nakakagulat sa buong mundo o yung dahan-dahan? Tahimik. Nagbabago sa buhay ng lahat? Pinatunayan ni Tesla na ang tunay na revolution kung minsan ay tahimik na dumarating. Walang usok, walang ingay. Parang tahimik na pag-ikot na nagpapasulong sa buong mundo. Kung gusto mo ang informasyong ito at gusto mong malaman ang higit pang kawili-wili at madaling mga bagay sa teknolohiya, tiyak na mag-subscribe sa channel. Ang iyong isang subscription ay motivation para sa amin at ang unang update ng bawat video para sa iyo. See you sa susunod na video.